Dating presidential spokes Harry Roque matapang. Pa rin walang fake sa red notice ng Interpol. Hinamon pa ang DOJ. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Nahehelo ako dyan sa mga taga-DOJ. Gigipitin na lang ako. Wala pa silang kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan. Manigas kayo, hindi nyo ako makukuha. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. 500 na utak pa kayo. Hinahamon ko kayo. Bukan nyo akong kunin. Manigas kayo sa pikon. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Inihahanda na ng Department of Justice ang mga kakailanganing dokumento para ipaaresto sa International Crime Police Organization, Interpol, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Nasa Netherlands ngayon si Roque at kasalukuyang hinihintay ang magiging resulta ng kanyang asylum application doon. Ayon sa pahayag ng DOJ, nasa plano nito ang pagpapared notice kay Roque sa Interpol sakaling magmatigas ang abogado sa desisyon niyang huwag nang bumalik sa Pilipinas. Kamakailan ay naglabas na nga ng warrant of arrest ang Angeles City Regional Trial Court Branch 118 laban kay Roque at Cassandra Ong dahil sa kasong human trafficking kaugnay ng umano'y mga operasyon ng isang Philippine offshore gaming operator Pogo Hub sa Pampanga. Si Roque ay nakita sa The Hague, Netherlands noong Marso. Humigit kumulang 6 na buwan mula nang magtago siya matapos ipag-utos ng House of Representatives ang pag-aresto sa kanya. Kahapon, sa kanyang Facebook Live ay nagmatigas pa rin si Roque na hindi siya pwedeng arestuhin dahil sa kanyang asylum application. Iginiit ni Roque na isa na siyang asylum seeker sa Netherlands at hindi umano siya maaaring i-deport habang nagpapatuloy ang proseso para sa aplikasyon. Ayon sa kanya, maaaring umabot ito ng 1 taon at kalahati. Proud si Roque nang sabihin niyang hindi na niya kailangan pang magtago mayong asylum seeker na siya sa Netherlands. Naghangad siyang maging bahagi ng legal team ni dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso sa ICC sa The Hague, ngunit pinili ni Sara Duterte ang mga banyagang abogado. Sa gitna ng posibilidad ng Interpol Red Notice, nananatiling kumpiyansa si Roque na hindi siya maiuwi ng gobyerno ng Pilipinas. Nahehelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Gigipitin lang ako, hindi pa sila magkasundo. Sabi nung isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman nung isa na spokesperson, hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman, manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses? Hindi ko tuloy alam kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, hindi nyo pa alam kung anong gagawin. Alam nyo po, wala kayong magagawa. Alam nyo po, kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum net. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo, bukan nyo akong kunin. Kaya manigas kayo sa pikon. Dahil kahit anong gawin yung red notice dyan, hindi ako titigil ng bangag, ngiwi, butod. Yan, so manigas na kayo dyan, okay?